pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Aquilizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa uli ng ating mga balita, pagkalinga at pagkamakakaligtasan, ipinadama ng punong lalawigan sa programa ng SICAD. 30 pamilya benepisyaryo ng core housing project sa Nauhan. Mangrove Forest Rehabilitation, sama-samang itataguyod ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaan lungsod ng Calapan at Conservation International. PhilHealth card na may expiry date na December 31, 2011, magagamit pa hanggang March 2012. At tampok ngayong edisyon ng kasaysayan ng paglaban sa kahirapan ng mga taga-Sugikay, Bulalakaw. Sa detalye ng ating mga balita, sa simula pa lamang naramdaman na ang pagiging espesyal ng bayan ng Bulalakaw sa administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Kaya naman ang ilunsad ang programang SICAD na personal na inisyatiba ni Governor Umali. Unang naging pilot area nito ang 7 barangay sa bayang ito. At nitong nakalipas na Pebrero 21, muli na namang isinagawa ang mga gawaing nakapaloob sa programang SICAD. Narito ang report. Muli na namang nagsama-sama ang mga konsernadong ahensya ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang mga konsernadong pribadong sektor upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga natukoy na benepisyaryo ng Strategic Intervention Community Focused Action Towards Development o SICAD sa mga barangay ng San Juan at San Roque sa Bulalakaw. Unang naging tampok na gawain sa barangay San Juan ang pagtatanim ng may 5,000 bakawan sa may 1 hektaryang lupa na baybayin ng dagat sa Sitio Bangkal. Hindi alintana ang maputik at madulas na pilapil na daan patungo sa pagtataniman ng bakawan. Pinangunahan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. kasama ang kanyang may bahay na si Ginang Susan Umali sa aktwal na pagtatanim ng bakawan. Nakiisa rito ang mga kasapi ng Philippine Army at mga residente ng Barangay San Juan sa pangunguna ni Kapitan Tomasito Santillan. Ayon sa punong lalawigan, maliban sa pangangalaga sa kalikasan, itinataguyod ng Kapitolyo ang ganitong gawain bilang bahagi na rin ng programang pangkabuhayan ng mga residente rito. Kung papaanong ang pagtatanim ng bakawan ay magsisilbing kabuhayan ng mga taga rito ang siyang ipinaliwanag ni Governor Umali. Ito'y alam mo itong mangrove, itong iniitlogan ng mga isda. Kaya habang pagdami ng mangrove, diyan nangingitlog yung mga isda natin. Kaya dumadami yung mga isda. So, isang napakagandang napakagandang proyekto nito na kung saan nakatutok na naman tayo sa environment. Alam naman natin na talagang kailangan protektahan natin ang environment. At isa ito sa mga protekta na ginagawa natin. Lahat ng coastal areas may mga ganitong proyekto tayo under DNR at saka DA. So ngayon, ang napakaganda nga nito, mag-i-introduce yung DA ng kakanalan nito, yung mga mangrove na tinatanim natin. Meron silang programa na kakanalan nila ito para pagka low tide, yung mga isda doon pupunta. Tapos lalagyan ng net. Itinataas lang pag nag-high tide para hindi makalabas yung isda, itinataas lang yung net. Maliban pa kasi ron, ito mga tinatanim natin after a couple of years, bibilhin din ito. Itong mga pananim na ito babayaran sa atin. While meron na ibibigay sa kanila, papatanan doon sa mga mangingisda yung areas, Tapos yung makukuha nilang pananim diyan, babayaran pa sa kanila pati ng BIFAR, ng DA. Ito yung sinasabi nating convergence na tinawag nating SICAD. Na kung saan lahat ng mga programa ng national government, provincial government, municipal government, pinagsasama-sama natin para nang sa ganun matiyak na talagang makatulong tayong mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga ating mga mamamayan.
maging magsasaka man yan, maging mangingisda man yan, o maging mga katutubo man, para mabigyan natin sila ng magandang hanap buhay na kung saan makakatulong sa kanila. Laking pasasalamat naman ni Kapitan Santillan sa pagkakaroon ng pinuno ng lalawigan na makakalikasan at malapit sa katulad nilang maliliit sa lipunan. Malaking bagay sa ating barangay ng San Juan. Isa sa mga napili na barangay ay sama-sama kami na 7 barangay na kasama sa SICAD program. Samantala, paghanga at pasasalamat naman ang ipinaabot ni Ethnographic Commissioner Jonicia Banwa kay Governor Umali dahil nakita niya rito ang pagiging mahusay na lider sa pamamagitan ng pagiging huwaran sa pagpapakita ng magandang halimbawa sa mga mamamayan. Isang malaki pong kagalakan na naging bahagi po ang NCIP sa okasyong ito, sa umagang ito na kayo po ay maraming gawain mula kanina pang maaga. At napakaganda pong pakinggan ngayon ang inyong proyektong SICAD. Kami po, ang tawag po namin dito ay convergence. So, pari-parihas po yung intention ng ating mga gawain, mga programa na kung saan alam po natin na sa pamamagitan ng pagtutulungan, hindi lang ng pera, kundi ang tao at mga kaalaman na kailangan po natin nagmagamit sa isang komunidad upang ito po ay makatulong, lalong-lalo na po sa kanilang kabuhayan, sa anumang pangangailangan ng mga pamayanan na alam po natin, ito po ang ating lakas. So tunay po na nakakatuwa po ng inyo pong leader sa pangunguna po ng ating gobernador. Napakaganda po ng kanyang ehemplo na isinagawa. Kanina nabanggit ni Mayor na mula pa nung naging congressman po siya, ay nagsimula na po ang kanilang pagtitiyaga na maibalik sa tao ang talagang programa, ang anumang pangangailangan na kailangan ng mamamayan ay dapat tugunan. So napakaganda po at palakpakan po natin ulit si Gobernador. Bilang tugon, binigyan din naman ni Governor Umali ang pagkakaloob ng programang pangkabuhayan, ang tunay na layunin ng Kapitolyo sa paglulunsad ng ganitong programa. Kaya nilarapat po namin na talagang mag-pilot dito sa inyong area. Itong Bulalakaw, inumpisahan namin dito sa 7 barangay na Mangyan ang nakakarami. Mangyan barangay. Dito sa Bulalakaw, ito po ang gusto namin, itodo na sa inyo, ibigay na lahat ng pwedeng ibigay. Kung ano pa man ang pwede. Pananim man yan, o kung livelihood man yan, kung pangingisdaan man yan, kung ano man ang pwedeng ibigay sa inyo. Pati yung sa mga pagtititulo ng lupa, ibigay na ito doon na sa inyo. Alam niyo itong Mindoro, basically, ito ay agrikultura at turismo lamang. Wala na tayo pagyayabang dito. Napakaswerte ng Bulalakaw sapagkat, at Mansalay na yan, sapagkat nandito po ang isa sa pinakamagandang tanawin. Yan po mga beaches nyo. Yan mga white sand beaches nyo. Kung napapansin nyo, nagpupuntahan na rito yung mga tiga-Boracay, nagpupuntahan na rito yung mga tiga-Puerto Galera, sapagkat ito na po yung next frontier. Ito na po ang tourist destination na susunod. Kaya dapat po alagaan natin yan. Sa ngayon, okay, ito todo namin ibigay sa inyo, yung mga programa. Pero kung maaari lang, pakiusap natin, alagaan nyo yung kabundukan. Itigil natin na to. Bibigyan namin kayo ng ibang livelihood. Huwag lang magpuling. Huwag lang magkaingin. At pag ginawa natin yon, napakaganda po ng ating harapin. Naging tampok sa programa ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa 3 tribo ng mga mangyan. Nakakahalaga ng 100,000 piso ang tsekeng ipinagkaloob sa tribong Taubuhid. 233,799 pesos naman para sa mga hanunuo at 230,615 pesos sa samahang sanama o samahan ng nagkakaisang mangyang alangan. Pinagkalooban din ang mga kasapi ng bantay dagat ng life jackets, uniforme ng kanilang samahan at isang patrol boat. Naging bahagi rin ng programa sina Bulalakaw Mayor Ernilo Villas, Vice Mayor Tessie Bantugan,
NCIP Regional Director Roberto Belmonte, Father Ewald Dinter, Ponyong Kadlos ng NCIP, Dr. Nelson Benaflor, Executive Assistant Dr. Marfeo Marasigan, at PNP Provincial Director Alcanices. Batid ng punong lalawigan ang hirap ng mawasak ang tirahan dahil sa kalamidad o ang mapatalsik sa kinatitirikan ng bahay sapagkat may ibang nagmamayari ng lupa. Kaya naman lubos niyang sinuportahan ang programang pabahay para sa mga mahihirap, lalo na ang mga naging biktima ng kalamidad. Narito ang report. Muli na namang nagpasinaya ng 30 bahay para sa 30 pamilya ang pamunuan ni Gob Alfonso B. Umali Jr. sa Barangay Bangkuro, Nauhan noong Pebrero 21. Kasama ng gobernador sa pagpapasinaya ang kanyang may bahay na si Ginang Susan Umali, PSWD Officer Teresita Umbaw at mga konsihal ng bayan ng Nauhan na sina Shirley Morales, Jun Bugarin, Cap Gary Yaco at iba pa mga opisyal ng mga naturang barangay. Ipinahayag ni Gob Umali ang kanyang kagalakan sa pagkakaroon ng kabuuang 170 benepisyaryo sa proyektong core housing ng pamahalaang panlalawigan. Katapat ng pinasinaya ang core housing ang dati pang katulad na proyekto noong panahong provincial administrator pa lang si Gob Umali kung saan 5,500 pa lang ang counterpart ng pamahalaang panlalawigan sa mga biktima ng kalamidad. Ngayong gobernador na siya, kitang-kita ang malaking kaibahan sa hitsura at disenyo ng bahay na ipinagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan kung saan umaabot na sa 85,000 ang counterpart ng pamahalaang panlalawigan. Alam niyo, nag-umpisa ito, 27 bahay lang, 1995. Ngayon, ano na ngayon, 2012, parang 107 houses na yata, grabe ko. 107 naman, Des? 170 na. At saka ngayon, parang ang ganda ng mga bahay, ano? Parang yun nasa TV, yung Pinoy Big Brother. At napakaswerte natin dito sa Sitio Core Housing ng Barangay Bangkuro. Ito ay pang-apat na batch na. No? Pero ito tuloy-tuloy. Nag-umpisa ito noong 1995 nung tayo ay mabagyot, malundol noong 94. Tinayo na namin ito, buong probinsya po ito. PA pa lang kami. At kasama ko namin si Tess noon. Marami ho tayong programa, marami ho tayong mga bahay na pinagawa. At kayo po, tuloy-tuloy pa rin ito. Hanggang ngayon no, ginagawa natin ito. Pero ang kagandahan rito, yung pinanggit kanina, na sinasabi nila, dapat hindi lang pamilya, manapay, dapat yung komunidad nagkakaisa. So, inaasahan namin ito sa inyo na ganun ang gawin natin. Na kung saan, lahat ng mga problema, lahat ng mga pangangailangan, pinag-uusapan natin kasama ang ating komunidad, kasama ang ating kapitan. Sa ganun talaga mapadali natin yung sistema. At tayo, bilang mga membro ng komunidad, talagang magtulong-tulong tayo. Mag-prioritize tayo ano ba yung kailangan natin dito. Binigyang diin naman ni PSWD Officer Teresita Umbaw na dapat pahalagahan ng mga benepisyaryo ang naturang proyekto. Sa malaking pagpapahalaga na ipinadadama sa bayan ng Nauhan, pasasalamat at paghiling pa ng karagdagang proyekto ang pinaaabot ni Kapitan Yaco kay Governor Umali. Isa ang climate change adaptation sa mga pangunahing isyong pangkalikasang tinututukan ng maraming bansa sa kasalukuyan.
Sa usaping ito, mahalaga ang papel na ginagampanan ng bawat sektor ng lipunan upang mabawasan kundi man tuluyang maiwasan ang mga mapamansalang epekto ng pagbabago ng klima sa ating buhay at kabuhayan. Nagbabalita dyan si Beverly Aguila. Isa ang climate change adaptation sa mga pangunahing isyong pangkalikasang tinututukan ng maraming bansa sa kasalukuyan. Sa usaping ito, mahalaga ang papel na ginagampanan ng bawat sektor ng lipunan upang mabawasan kundi man tuluyang maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng pagbabago ng klima sa ating buhay at kabuhayan. Noong 15 ng Pebrero, dumating sa lalawigan ng 26 na project managers at technical staff ng Conservation International o CI mula sa mga bansang Estados Unidos, Brazil, South Africa at Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Climate Change Commission at Adaptation to Climate Change in Coastal Areas o ACOST upang bisitahin ang mangrove area sa Barangay Silunay, Lungsod ng Calapan, kung saan matatagpuan ang Silunay Mangrove Forest Reservation Area, isa sa 2 marine protected area sa lungsod. Magkakasamang itinataguyod ang proyekto ng Conservation International, Pamahalang Panlalawigan at Pamahalaang Lungsod ng Calapan na naglalayong makapagtanim at mapalago ang mangrove o bakawan sa Barangay Silunay, na bahagi ng Verde Island Passage Marine Corridor, ang sentro ng marine biodiversity sa buong mundo. Isa lamang